Magandang araw. Ang reaksyon ni Casimero sa rematch offer kay Sultan. May mga kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano ng dating world title challenger na si Jonas Sultan na handa daw siyang pagbigyan ng rematch ang ating angas ng Pinas na si Janriel Casimero kung sakaling maghangad si Cuadro Alas na makabawi sa kanya. Matatandaan na minsan nang tinalo ni Sultan si Casimero. Mag-iisang dekada na ang nakakalipas sa isang world title final eliminator fight. Ayon kay Sultan, ang dahilan umano kung bakit niya natalo si Casimero noon ay dahil kontrapelo ang kanyang fighting style sa estilo ni Cuadro Alas at may mas maganda siyang game plan. Ganun pa man, bineltahan ito ng kampo ni Casimero. Para sa kanila, malabong patulan ni Alas ang rematch dahil kung titignan ang kredensyal, hindi pa naman nakakahawak ng kahit isang world title belt si Jonas Sultan. Malayong malayo ito sa estado ng ating angas ng Pinas na isang kilalang 3-division world champion. Sa madaling salita, hindi na talaga papatulan ni Casimero si Sultan. Bakit nga naman niya babalikan ang nakaraan kung ang tunay na punteriya na niya ngayon ay ang malalaking laban at dambuhalang kita? Isipin na lang ang laki ng kinikita ni Casimero sa ilalim ni Koki Kameda sa Japan. Kaya bakit pa siya magtsatsaga sa barya-baryang alok? Kaya naman 2 taon nang nakakalipas ng mag-alok ang boss ni Sultan na si Junny Navarro ng Zamboanga Valientes ng 1 milyon para sa kanilang rematch ay tinawanan lang ito ni Casimero. Para kay Casimero, nakakainsulto ang offer na 1 milyon. Lalo pat wala naman daw bilang si Sultan kung ikukumpara sa kanyang narating at sa kasalukuyan niyang market value. Giit na Cuadro Alas, wala na siyang dapat patunayan pa kay Sultan dahil alam naman ng publiko kung sino ang dihamak na mas magaling na boksingero sa kanilang dalawa. Sa kasalukuyan, nanggagaling si Sultan sa 2 magkasunod na pagkatalo sa mga Japanese fighters habang naghahanda naman ito para sa kanyang pagbabalik sa ring sa Zamboanga ngayong darating na Oktubre. Samantala, breaking news. Sa katatapos na laban, panalo ang ating pambato na si Charlie Suarez kontra Meksikano na si Manuel Avila. Sa loob lang ng first round, pinabagsak niya at ninakaut ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng suntok ng kanyang kaliwang kamao sa sentido ni Manuel Avila. Kaya dahil sa impresibo na brutal na knockout na panalong ito ni Charlie Suarez, masasabi natin na wala nang takas si Emmanuel Navarrete. Mahigit 1 taon nang lumipas mula nang ipagkait kay Suarez ang tagumpay na nararapat para sa kanya. Kung tama lang ang ruling sa kontrobersyal na laban nila ni Navarrete noong 1 taon, dapat technical knockout winner na si Suarez noon pa. Imbes na harapin ang mandatory challenger, pinayagan pa ng WBO si Navarrete na unahin ang unification laban kay Eduardo Nunez noong Pebrero. Ngayong hawak na ni Navarrete ang WBO at IBF Super Featherweight titles. Lalong lumakas ang panawagan, ibigay na ang rematch. Pero ang balita, gusto na naman niyang umiwas at unahin si WBC champion O'Shaquie Foster. Pero sa panibagong pasabog ni Suarez ngayon, napanatili niya ang kanyang malinis na record, 19 wins, 0 loss, na may 11 knockout at bitbit pa ang bagong kampyonato. Solidong-solido ang kanyang posisyon bilang WBO number 1 contender. Kaya sa batas ng boxing at sa mata ng buong mundo, tapos na ang oras ng pagdadahilan. Wala ka ng takas sa rematch. Alam natin na madalas idaan sa politika at negosyo ang boxing para mauna ang mas malalaking pay-per-view fights. Kaya naman ito na ang hamon sa management ni Suarez sa pangunguna ni na Robert Garcia at Samson Lukowicz. Ngayong may bago at sariwang belt si Suarez mula sa technical knockout win na ito, panahon na para magbaba ng matinding pressure sa WBO. Iutos ng mandatory rematch kaagad-agad.